Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti? May mga sugat na kayang paghilumin ng panahon, ngunit may mga pilat na tanging ang apoy ng galit lamang ang kayang burahin. Ngayong araw, sabay-sabay nating tutunghayan ang isang kwento ng babaeng inagawan ng lahat, itinapon na parang basura, ngunit babangon mula sa abo ng kanyang pait upang bawiin ang hustisyang para sa kanya ay ipinagkait. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Hiraya ang mainit na kirot bago pa man niya marinig ang lagitik nito sa loob ng abandonadong bahay. Kasabay ng pagtilapon ng kanyang ulo sa gilid ay ang paglasa niya sa sariling dugo. Mapait, metaliko. Wala ka ng silbi, Hiraya. Ang boses na yon, ang boses na dati ay bumubulong sa kanya ng mga matatamis na pangarap, ay siya na ngayong sumisigaw ng kanyang walang hanggang kapahamakan, si Gideon, ang kanyang asawa. Sinubukan niyang bumangon mula sa maruming sahig na semento, ngunit isang sipa sa tagiliran ang muling nagpabalik sa kanya sa lupa. Humalo ang kanyang mga hikbi sa malakas na buhos ng ulan sa labas, na parang nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinasapit. Tama na, Gideon. Maawa ka. Pakiusap niya. Ang boses ay basag at paos. Isang tawang mapang-asar ang kanyang narinig. Hindi ito galing kay Gideon. Awa. Ang boses ni Amaris, matamis ngunit puno ng lason. Iyan ang bagay na hindi mo na dapat maramdaman pa, Hiraya. Para iyan sa mga taong may halaga. At ikaw, isa ka na lang basurang itatapon. Lumuhod si Amaris sa harap niya, hinawakan ang kanyang buhok at marahas na itiningala ang kanyang mukha. Pinilit ni Hiraya na ituon ang kanyang paningin. Sa kabila ng pamamaga ng kanyang mga mata, nakita niya ang nangiting tagumpay sa mga labi ng babaeng dati niyang itinuring na kaibigan. Ang babaeng ipinagkatiwala niya na ngayon ay suot ang damit na dapat ay sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo, bulong ni Amaris. Ang hininga ay amoy alak. Duguan, basag. Sino ang mag-aakala na ang isang Hiraya de la Vega ay magkaakaganito? Ang tanga-tanga mo kasi, masyado kang nagtiwala. Bumitaw si Amaris at tumayo. Lumapit kay Gideon na parang isang ahas na pumupulupot sa puno. Halika na, mahal, sabi ni Amaris kay Gideon. Tapusin na natin to. Baka may makakita pa sa atin dito. Tumango si Gideon. Ang muka ay walang bakas. Nang kahit anong pagsisisi, kinuha niya ang pitaka ni Hiraya mula sa bulsa nito. Kinuha ang natitirang pera at mga card at itinapon ang walang lamang wallet sa mukha niya. Salamat sa lahat, Hiraya. Salamat sa pagpirma mo sa mga dokumento para mailipat sa pangalan ko ang mga ari-arian. Napakabuti mong asawa hanggang sa huli. Ang bawat salita ay isang punyal na lalong bumaon sa kanyang puso. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lamang palang paraan para makuha ang lahat ng meron siya. Napansin ni Amaris ang gintong singsing sa daliri ni Hiraya. Ang wedding ring nila ni Gideon. Teka, may nakalimutan pa tayo, sabi nito sabay tawa. Muli itong lumuhod at pilit na hinubad ang singsing sa namamagang daliri ni Hiraya. Mahigpit, napapikit si Hiraya sa sakit habang marahas itong hinihila ni Amaris. Sa isang malakas na hila, natanggal din ito. Isinuot ni Amaris ang singsing sa sarili niyang daliri at iwinagayway sa harap ng mukha ni Hiraya. Tingnan mo, mas bagay sa akin dahil ako na ang magiging nag-iisang Mrs. Montes. Pagkatapos noon, tumalikod na sila. Narinig niya ang kanilang mga yabag papalayo, ang pagbukas ng pinto at ang pagsara nito na may kasamang kalabog na yumanig sa buong kabahayan. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng ulan at ang sarili niyang mabibigat na paghinga. Sa gitna ng sakit, sa bingit ng kamatayan,
Biglang naglakbay ang kanyang isipan. Bumalik ito sa araw ng kanilang kasal. Nakita niya ang mukha ni Gideon, nakangiti habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Narinig niya ang kanyang mga pangako. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at paglilingkuran kita hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Isang malakas na kulog ang pumunit sa langit at nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kamatayan. Ito na nga ba yun? Hindi. Hindi siya papayag. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya. Bawat galaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Dugo at putik ang bumalot sa kanya. Gumapang siya palapit sa pinto, ang tanging pag-asa niya. Nang marating niya ang bukana, nakita niya ang papalayong ilaw ng sasakyan ni Gideon. Naglalaho sa gitna ng unos. Ang huling piraso ng kanyang buhay ay nilalamon na ng dilim. At kasabay nito, unti-unti na ring nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang malamig na pagyakap ng kawalan. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, sa gitna ng nanlalabong paningin, may naramdaman siyang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi. Isang pares ng mga kamay, malambot at maingat, hindi katulad ng mararahas na kamay ni Gideon at Amaris. May isang anino na yumuko sa kanya, isang mukha ng isang matandang babae, puno ng awa at pag-aalala, isang boses, mahinahon at puno ng awtoridad, ang bumulong sa hangin. Diyos ko, Hiraya. Iyon na, ang huli niyang narinig, bago siya lamunin ng buo ng kadiliman. 2 taon. 2 taon ang lumipas mula sa gabing iyon. Nakatayo si Hiraya sa harap ng isang malawak na salamin na sumasakop sa halos buong dingding ng kanyang walk-in closet. Hindi na putik at dugo ang bumabalot sa kanya, kundi isang mamahaling roba na gawa sa sutla. Ang kulay nito ay sindilim ng gabi. Ang mga sugat sa kanyang mukha at katawan ay naghilom na. Pinalitan ng makinis na balat na inalagaan ng pinakamahuhusay na doktor. Pero ang mga peklat sa kanyang puso, naroon pa rin. Hindi na ito kumikirot. Sa halip, ang mga ito ay naging matigas na bakal na bumalot sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang dating Hiraya na mahina at palaging umiiyak. Ang mga mata niya, na dati puno ng pag-ibig at pagtitiwala, ay ngayoy malalim, malamig, at may kislap ng isang determinasyong hindi kayang basagin. Pinutol na niya ang kanyang mahabang buhok, ngayon ay hanggang balikat na lamang ito, nagbibigay diin sa kanyang matatag na panga at matalas na tingin. Ang dating Hiraya ay namatay na sa gabing iyon, sa loob ng abandonadong bahay, kasama ng malakas na buhos ng ulan. Ang babaeng nakatayo ngayon ay iba na. Siya ay isang multo na nagbabalik para maningil. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Senyorita Hiraya? Tanong ng isang malambing na boses. Si Manang Elena, ang pinagkakatiwalaang kasambahay ni Doña Corazon na ngayon ay naglilingkod sa kanya. Tuloy po, sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Pumasok si Manang Elena na may dalang isang silver tray. Nakapatong dito ang isang tasa ng mainit na tsa at isang selyadong brown envelope. Dumating na po ito para sa inyo. Tumango si Hiraya. Salamat, Manang. Pakilagay na lang po sa mesa sa aking study. Habang sinusundan niya ng tingin si Manang Elena, ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakalipas na 6 na buwan, sa silid kung saan si Doña Corazon Imperial ay nag-aagaw buhay. Ang babaeng nagligtas sa kanya, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Naalala niya ang mahihinang kamay ni Doña Corazon na nakahawak sa kanya. Ang hangin sa silid ay mabigat sa amoy ng gamot at papalapit na katapusan, ngunit ang mga mata ng matanda ay maliwanag pa rin. Hiraya anak, ibulong ni Doña Corazon, hirap ng huminga. Alam mo ba kung bakit kita tinulungan? Umiling si Hiraya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sa loob ng halos 2 taon,
Inalagaan siya ng matanda na parang sarili nitong anak, ngunit hindi nito kailanman binanggit ang dahilan. Ang iyong ina, si Celia, siya ang matalik kong kaibigan. Pag-amin ng matanda, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nangako ako sa kanya na babantayan kita, pero nabigo ako. Nabulag ako sa sarili kong mga problema at hindi ko namalayan ang panganib na kinakaharap mo, ang pagliligtas sa iyo. Ito ang paraan ko para humingi ng tawad sa kanya at sa iyo. Hinawakan ni Hiraya nang mahigpit ang kamay ng matanda. Huwag po ninyong sabihin yan, Doña Corazon. Binigyan niyo po ako ng bagong buhay. At ang buhay na yan ay kailangan mong gamitin. Giit ni Doña Corazon, may biglang lakas sa kanyang boses. Ang lahat ng ari-arian ko, ang Imperial Group, iiwan ko sa'yo. Ito na ang magiging sandata mo. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan, Hiraya. Bawiin mo ang para sa'yo. Ipakita mo sa kanila na hindi ka isang basahan na basta na lang itatapon. Iyon ang huling habilin. Kinabukasan, pumanaw si Doña Corazon ng payapa. At si Hiraya, mula sa isang babaeng walang-wala, ay naging tagapagmana ng isang imperyo. Ngayon, sa kanyang study, umupo si Hiraya sa malaking silyang yari sa na dating inuupuan ng kanyang tagapagligtas. Hinawakan niya ang selyadong envelope. Alam niya kung ano ang laman nito. Ang resulta ng ilang buwang pag-iimbestiga. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Sa loob ay isang folder na puno ng mga dokumento at mga litrato. Inilatag niya ang mga litrato sa ibabaw ng makintab na mesa. Naroon sila, si Gideon at si Amaris. Ang unang litrato ay nagpapakita ng isang maliit na restaurant sa probinsya ng Tala. May nakasulat na Gideon's Grill, home of the best sisig. Mukhang masaya sila. Maunlad. Ang sumunod na mga litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Gideon at Amaris magkasama sa labas ng isang simbahan. Masaya silang nakangiti at sa pagitan nila ay dalawang bata. Isang batang lalaki na siguro ay nasa 6 na taong gulang at isang maliit na babae na karga-karga ni Amaris. Isang pamilya, isang masayang pamilya, isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga durog na pangarap. Isang pamilyang binuo mula sa kanyang paghihirap at kamatayan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng pamilyar na apoy sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal niyang kinimkim. Kinuha niya ang litrato ng masayang pamilya. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito hanggang sa mangitim ang kanyang mga daliri at malukot ang papel. Ang mga ngiti sa litrato ay parang isang insulto, isang pangungutya sa lahat ng pinagdaanan niya. Ibinagsak niya ang litrato sa mesa. Tumayo siya at kinuha ang isang malaking mapa ng Pilipinas na nakasabit sa dingding. Hinanap niya ang probinsya ng Tala. Kumuha siya ng isang pulang marker. Sa matatag na kamay, binilugan niya ang maliit na bayan kung nasaan ang restaurant ni Gideon. Ang pulang tinta ay parang dugo na dumaloy sa mapa. Tinitigan niya ang bilog. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Magsisimula na ang laro, Gideon. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay matigas at walang bahid ng awa. At sa larong ito, ako ang taya. Ang tunog ng mga perang binibilang ay musika sa pandinig ni Gideon Montes. 26, 27, 28,000, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na naglilipat ng mga bagong imprentang sanlibutan. Isang malapad na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha habang tinitingnan ang halos umapaw na cash box. Isang magandang araw, isang napakagandang araw para sa Gideon's Grill. Mula sa isang maliit na pwesto, napalago niya ito sa loob lamang ng 2 taon. Ngayon, ito na ang pinakasikat na kainan sa buong probinsya ng Tala. Ang mga tao ay dumarayo para sa kanyang special sisig, isang recipe
na. Nakuha niya mula sa isang lumang cookbook. Pero para sa lahat, siya ang henyo sa likod nito. Siya ang hari ng kanyang maliit na kaharian. Naramdaman niya ang pagpulupot ng 2 braso sa kanyang leeg mula sa likuran, kasunod ng isang halik sa kanyang pisngi. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ni Amaris. Mukhang maganda ang benta natin ngayon, mahal. Malambing na sabi ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa pera. Siyempre naman, pagmamayabang ni Gideon, hinawakan ang kamay nito. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Sa ilalim ng pamamahala ko, walang hindi posible. Nalimutan mo na ba ang buhay natin sa syudad? Dito, tayo ang bida. Sumandal si Amaris sa kanyang balikat. Hindi ko makakalimutan. At hinding-hindi na tayo babalik doon. Dito, masaya na tayo, kasama ang mga anak natin. Tayong 4 laban sa mundo. Isang perpektong pamilya, isang perpektong buhay. Lahat ng ito ay pinaghirapan nila. Sa paraang sila lang ang nakakaalam. Ang madilim na sikreto ng gabing iyon sa abandonadong bahay ay matagal na nilang ibinaon sa limot. Para sa kanila, si Hiraya ay isang masamang panaginip na natapos na. Ang kanilang paglalambingan ay natigil nang pumasok ang isa sa kanilang mga waiter, mukhang nag-aalangan. Sir Gideon, Mama Maris, tapos na po pala yung ginagawa sa tapat. Nagkatinginan ng dalawa. Anong tapos na? Tanong ni Gideon. Bahagyang kumunot ang noo. Sa loob ng nakalipas na 2 buwan, may isang malaking gusali na itinatayo sa kabilang kalsada. Mabilis ang trabaho, tila walang tigil araw at gabi. Ang sabi-sabi, isang mamahaling restaurant daw ang itatayo. Noong una, hindi ito inalintana ni Gideon. Sino ba namang tatalo sa sikat na Gideon's Grill? Lumabas sila ng restaurant at doon natigilan sila. Ang dating bakanteng lote ay isa na ngayong eleganteng 2-story establishment. Gawa sa salamin at modernong kahoy ang disenyo nito. May mga malalaking parol na nakasabit sa labas at ang pangalan ng lugar ay nakaukit sa kumikinang na ginto. Hiraya's Haven, isang pamilyar na pangalan. Isang pangalan na nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Amaris. Gideon, nauutal na sabi ni Amaris. Bakit? Bakit ganyan ang pangalan? Nagkataon lang yan. Mabilis na sagot ni Gideon, kahit na siya mismo ay nakaramdam ng bahagyang kaba. Imposible, patay na siya. Tandaan mo, wala nang babalikan. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Isa pa, Hiraya ay isang salita. Pangarap, ambisyon. Baka yun lang ang ibig sabihin niyan. Pero kahit anong pilit nilang kumbinsihin ang sarili, hindi nila maialis ang titig sa lugar. Mukha itong mamahalin, mukha itong mapanganib. Ang tunay na takot ay dumating makalipas ang ilang araw. Sa gabi ng grand opening nito, ang Gideon's Grill, na dati puno ng tawanan at ingay ng mga customer, ay ngayon ay halos walang laman. Ang karamihan sa kanilang mga suki, kasama na ang mga kilalang personalidad sa kanilang probinsya, ay nasa kabilang kalsada. Nakatayo si Gideon sa labas ng kanyang restaurant. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw na tanaw niya ang lahat. Mga mamahaling sasakyan na nakaparada, mga taong nakasuot ng magagarang damit, isang live band na tumutugtog ng malamyos na jazz music. Ang buong lugar ay naliligo sa ginintuang ilaw. Sa kabilang banda, ang Gideon's Grill ay tila isang maliit at hamak na kubo sa tabi ng isang palasyo. Mga traidor, gigil na sabi ni Gideon. Pagkatapos kong busugin, doon sila lahat pupunta sa bago? Sino ba kasi ang may-ari niyan? Tanong ni Amaris. Ang boses ay puno ng inggit at pagkainis. Saan nanggaling ang pera niya para magtayo ng ganyang kalaking lugar? Hindi na natiis ni Gideon. Ang kanyang pagkalalaki at yabang ay nasasaktan. Hindi ako papayag na ganito. Ako ang hari dito. Pupuntahan ko. Gideon, huwag.
Pigil ni Amaris. Hayaan mo na sila. Babalik din ang mga customer natin. Hindi. Kailangan kong makita kung sino ang kalaban ko. Matigas na sabi ni Gideon. Inayos niya ang kanyang damit at nagsimulang tumawid sa kalsada. Iniwan si Amaris na puno ng pag-aalala. Pagpasok ni Gideon sa Hiraya's Haven, para siyang pumasok sa ibang mundo. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang mga mesa ay may puting mantel at mamahaling kubyertos. Ang mga waiter ay nakasuot ng uniforme. Malayo sa simpleng itsura ng kanyang kainan. Nilapitan niya ang isang babaeng manager na abala sa pag-aasikaso. "Excuse me," saniya. Pilit na ginagawang magalang ang kanyang boses. "Gusto ko lang sanang makita ang may-ari para personal ko siyang batiin." Ngumiti ang manager. "Sandali lang po, sir. Tatawagin ko siya." Pumunta si Gideon sa bar at umupo. Nagmamasid sa paligid. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Nakaramdam siya ng tunay na panganib. "Hinanap niyo raw po ako?" Isang boses ng babae. Malumanay, ngunit may bigat. Lumingon si Gideon. Nakatayo sa likod niya ang isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida na bumagay sa kanyang perpektong tindig. Ang buhok nito ay maikli at may isang misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya ito mamukhaan. Iba ang ayos nito, iba ang aura. Pero may kung ano sa mga mata nito. Isang pamilyar na kislap, isang tingin na minsan na niyang nakita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. May kung anong pamilyar sa babae. Isang pakiramdam na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Nakatayo si Hiraya, ang katawan ay kalmado, ngunit ang puso ay tumitibok sa isang ritmo ng malamig na tagumpay. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa harap niya. Si Gideon, ang kanyang berdugo. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito, ang panandaliang pag-aalinlangan habang sinusubukan nitong alalahanin kung saan ito nakita ang mga matang iyon. Ngunit mabilis itong napalitan ng paghanga nang masilayan nito ang kanyang kabuuan mula sa mamahaling bestida hanggang sa kumikinang nahikaw sa kanyang mga tainga. Ang dating asawa niya na naging sakim sa pera ay sakim pa rin at iyon ang kanyang gagamitin. Isang matamis na ngiti ang ipininta ni Hiraya sa kanyang mga labi. Ang ningkiyang ngiting ito ay pinraktis niya ng libu-libong beses sa harap ng salamin. Isang mangiti na kayang magtago ng isang dekada ng sakit at paghihiganti. "Ako si Hirana." Pakilala niya. Ang boses ay malambing at bahagyang misteryoso. "Hirana del Rio, ako ang may-ari ng lugar na ito." "Hirana." Inulit ni Gideon ang pangalan. Tila nilalasap ito. Isang napakagandang pangalan, gaya ng may-ari. Agad na lumabas ang kanyang pagiging babaero. "Ako si Gideon Montes. May-ari ako ng restaurant sa tapat, Gideon's Grill." "Alam ko," sagot ni Hiraya, at sa pagkakataong yon, hinayaan niyang makita ni Gideon ang isang kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. "Sa katunayan, natikman ko na ang sisig ninyo. Masarap, malikhain." Namula ang mukha ni Gideon sa papuri. "Talaga? Maraming salamat. Ako mismo ang gumawa ng recipe na yan." Sinungaling, naisip ni Hiraya. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi nagbago. "Halika, samahan mo ako sa isang inumin." Alok niya. Iginagaya ito sa isang mas pribadong sulok ng restaurant. "Gusto kong marinig ang kwento ng isang matagumpay na negosyante." Hindi na nag-atubili pa si Gideon. Sumunod ito na parang isang asong nasilaw sa kanyang amo. Habang nag-uusap sila, bawat salita ni Hiraya ay may kalkuladong layunin. Pinuri niya ang tagumpay ni Gideon. Pinalaki ang kanyang ego at hinayaang magkwento ito tungkol sa kanyang galing sa negosyo. At nang si Gideon ay kampante na at lasing na sa kanyang mga papuri, doon na sinimulan ni Hiraya ang pagtatanim ng lason.
Alam mo, Gideon, sabi niya, habang di sinasadyang napatingin sa labas, sa direksyon ng Gideon's Grill. Malaki ang potensyal ng lugar mo. Pero kung papayagan mo akong magbigay ng isang maliit na payo mula sa isang kapwa may-ari ng restaurant, sige, ano yon? Tanong ni Gideon, sabik na sabik. Ang sikreto ay nasa karanasan ng customer, paliwanag ni Hiraya. Masarap ang pagkain mo, walang duda. Pero napansin ko, medyo magulo ang serbisyo. May mga customer na naghihintay, hindi agad nalilinisan ang mga mesa. Maliliit na bagay, pero iyon ang nagmamarka sa mga tao. Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ni Gideon. Ang papuri ay napalitan ng bahagyang inis. Si Amaris kasi ang bahala sa mga staff. Mabilis nitong sabi na parang naghuhugas ng kamay. Ang asawa ko. Asawa mo pala, sabi ni Hiraya na may halong pagkagulat. Pasensya na. Magaling siguro siya. Baka pagod lang. Alam mo na, ang pagpapatakbo ng restaurant ay hindi biro. Kailangan ng buong atensyon. Pinanatili ni Hiraya ang kanyang tono na puno ng pag-unawa, ngunit ang bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa pundasyon ng relasyon ni Gideon at Amaris. Pag-uwi ni Gideon ng gabing iyon, dala niya ang mga salita ni Hiraya. Ang kanyang yabang ay nasugatan at kailangan niya ng mapagbubuntunan ng sisi. Naabutan niya si Amaris sa kanilang silid. Nagbibihis. Saan ka galing? Tanong ni Amaris. Hindi maitago ang selos sa boses. Ang tagal mo doon. Nakipag-usap lang ako sa may-ari ng Hiraya's Haven. Sagot ni Gideon, iritable. At alam mo ba? Napansin niya na magulo ang serbisyo natin. Nakakahiya. Ikaw ang namamahala sa mga tauhan. Amaris, ano bang ginagawa mo? Natigilan si Amaris. Ano? At naniwala ka naman sa babaeng yon. Sinisiraan niya lang tayo dahil magkalaban tayo sa negosyo? Hindi ito paninira kung totoo, sigaw ni Gideon. Hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkakamali? Imbes na maging abala ka sa kung ano-ano, bakit hindi mo ayusin ang trabaho mo? Ako pa ngayon ang may kasalanan? Ganti ni Amaris, ang boses ay tumataas na rin. Sino ba yang babaeng yan ha, Gideon? Mukhang masyado kang nasiyahan sa pakikipag-usap sa kanya. Ang simpleng pag-uusap ay nauwi sa isang malaking sigawan. Isang sigawan na nagpatuloy hanggang sa sila'y mapagod. Kinabukasan, habang naghahanda si Hiraya sa kanyang opisina sa loob ng restaurant, nasilayan niya mula sa bintana si Amaris. Nakatayo ito sa labas ng Gideon's Grill. Ang mukha ay gusot, halatang puyat at problemado. Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ang unang bitak ay nalikha na. Oras na para sa pangalawang hakbang. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Magpadala ka ng regalo sa Gideon's Grill. Isang bote ng pinakamamahaling Blue Label whiskey na mahahanap mo. Ipalagay mo sa isang magandang kahon. Ano po ang ilalagay sa card, ma'am? Tanong ng assistant. Nag-isip si Hiraya. Ang mga mata ay nakatutok pa rin kay Amaris sa kabilang kalsada. Isulat mo, sabi niya. Ang boses ay malamig at matatag. Para sa isang bagong simula. Hapon na nang dumating ang regalo. Si Gideon ay wala. Nasa palengke para mamili ng mga sangkap. Si Amaris ang naiwan sa restaurant. Abala sa pag-aayos ng mga resibo nang iabot sa kanya ng delivery boy ang isang eleganteng itim na kahon na may gintong laso. Nagtaka siya. Kanino galing iyon? Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang napakamahal na bote ng alak. At sa ibabaw nito, isang maliit na puting card. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binabasa ang sulat kamay na mensahe. Para sa isang bagong simula. Walang pangalan, walang pirma. Tanging ang mga salitang iyon. Mga salitang parang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang buong sistema. Pinupuno siya ng hinala, takot at matinding selos. Para sa isang bagong simula.
Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Amaris na parang isang sirang plaka. Ilang araw na siyang hindi mapakali. Ang mamahaling bote ng alak ay nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Isang ebidensya na hindi niya magawang itapon at hindi rin niya magawang ipakita kay Gideon. Sinubukan niya. Noong gabing iyon, tinanong niya si Gideon tungkol sa regalo. Ngunit ang sagot nito ay isang tawang mapang-asar. Ano ka ba naman, Amaris? Baka galing lang sa isang supplier o sa isang customer na natuwa sa atin, sabi nito habang abala sa pagbibilang ng kita. Masyado kang praning. Relax ka lang. Pero hindi siya praning. Ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kutob bilang isang babae ay sumisigaw na mayroong mali. Ang babaeng nagngangalang Hirana del Rio. Ang pangalan, ang mga tingin nito kay Gideon. At ngayon, ang regalong ito. Lahat ay konektado. Ang kanyang pag-aalala ay naging isang bangungot, isang hapon. Maaga siyang natapos sa restaurant para sunduin ang kanilang anak na babae, si Maya, sa eskwelahan. Ito ang paborito niyang parte ng araw. Ang makita ang matamis na ngiti ng kanyang anak ay sapat na para pawiin, kahit panandalian lang, ang lahat ng kanyang pagdududa. Habang naglalakad siya papalapit sa gate ng eskwelahan, natanaw na niya si Maya na nakaupo sa isang bench sa may playground, naglalaro sa kanyang sapatos. Ngumiti si Amaris. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang naglaho na parang bula. May isang babaeng lumuhod sa harap ni Maya. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting blouse at itim na palda. Maikli ang buhok. Pamilyar ang tindig. Nanlamig ang buong katawan ni Amaris. Hindi siya maaaring magkamali. Si Hirana. Nakatayo lang si Amaris sa di kalayuan na parang napako sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood ang eksena. Nakita niya kung paano marahan at maingat na itinali ni Hirana ang sintas ng sapatos ng kanyang anak. Nakita niya ang matamis nitong ngiti habang kinakausap si Maya. Isang ngiti na dapat ay para lamang sa kanya bilang ina. Para siyang sinasaksak. Ito ay isang paglapastangan, isang pagpasok sa kanyang teritoryo. Nang matapos, tumayo si Hirana at ginulo ng bahagya ang buhok ni Maya. Sa pagkakataong yon, tumingala ito at nagtama ang kanilang mga mata. Ang nangiti sa labi ni Hirana ay hindi nawala. Sa halip, bahagya pa itong lumawak na parang inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Isang nangiti na puno ng hamon. Dali-daling lumakad si Amaris, pilit na pinapakalma ang sarili. Maya anak, andito na si Mommy. Tawag niya. Pilit pinapasigla ang boses para hindi mahalata ng bata ang panginginig nito. Tumakbo si Maya papalapit sa kanya at yumakap. Mommy? Binuhat niya ang anak. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Hirana. Salamat sa pag-aasikaso sa anak ko. Sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Walang anuman. Sagot ni Hirana. Ang boses ay kasing kalmado ng isang lawa na walang hangin. Napakabait na bata ni Maya. Ang pangalan ko pala ay Hirana. Isa ako sa mga bagong volunteer teacher's aide dito. Volunteer. Ang salitang iyon ay parang sampal kay Amaris. Anong kailangan ng isang babaeng may-ari ng napakalaking restaurant na mag-volunteer sa isang maliit na eskwelahan sa probinsya? Maliban na lang kung meron itong ibang motibo. Ganun ba? Sige, aalis na kami. Paalam ni Amaris. Mahigpit ang yakap sa anak na para bang anumang oras ay may aagaw dito. Nagmamadali siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng gate. Habang nasa sasakyan, hindi mapigilan ni Maya na magkwento. Mami, ang bait-bait po ni Teacher Hirana. Tinuruan niya po akong mag-drawing ng star. Bawat papuri ni Maya ay karagdagang kirot sa puso ni Amaris. Ang anino ng babaeng iyon ay hindi na lamang nasa tapat ng kanilang negosyo. Sumusunod na ito hanggang sa pinakapribadong bahagi ng kanilang buhay. Pag-uwi nila, nagkulong si Amaris sa kwarto. Hinihintay si Gideon. Nang dumating ito, agad niya itong sinalubong.
Gideon, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay desperado. Nakita ko siya. Yung Hirana na yon, nasa eskwelahan ni Maya. Tumingin si Gideon sa kanya, mukhang pagod. Ano na naman to, Amaris? Baka naman may kamag-anak siyang nag-aaral doon. Hindi. Nagpakilala siya bilang volunteer. Anong ginagawa niya doon? Nilalapitan niya ang anak natin, Gideon. Hindi mo ba naiintindihan? May masama siyang balak sa atin. Napabuntong hininga si Gideon, puno ng inis. Pwede ba, Amaris, tigilan mo na yung pagiging praning mo? Baka naman mabait lang talaga yung tao. Ikaw lang ang nag-iisip ng masama. Baka kaya bumabagsak ang benta natin dahil mas abala ka sa pag-iisip dyan sa babaeng yon kaysa sa trabaho mo. Ang mga salita ni Gideon ay tumama na parang kidlat. Hindi siya pinaniniwalaan. Para sa asawa niya, siya ang problema. Siya ang baliw. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Gideon sa kanyang tabi, si Amaris ay gising na gising. Naramdaman niyang nag-iisa siya sa laban na ito. Kung walang maniniwala sa kanya, kailangan niyang humanap ng pruweba. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Hirana del Rio at kung ano ang tunay nitong pakay. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa restaurant. Sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam. Mula sa bintana ng kanilang bahay na may tanaw sa kalsada, matiyaga siyang naghintay. Hapon na nang makita niya ang pamilyar na itim na sasakyan na paalis mula sa Hirayas Haven. Si Hirana ang nagmamaneho. Agad na kinuha ni Amaris ang susi ng kanilang luma at hindi kapansing-pansing kotse at sinundan ito. Maingat siyang nagpapanatili ng distansya. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba at takot. Saan ito pupunta? Sa bangko? Sa isang supplier? Ngunit ang sasakyan ni Hirana ay lumihis ng daan. Papunta ito sa isang direksyon na hindi pamilyar kay Amaris. Papalayo sa kabayanan. Pumasok ito sa isang makitid na kalsada na napapaligiran ng malalaking puno. Ang daan ay patungo sa lumang sementeryo ng bayan. Kumalam ang sikmura ni Amaris. Anong gagawin niya sa sementeryo? Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at maingat na bumaba. Sinundan niya si Hirana sa loob. Nagtago siya sa likod ng malalaking puntod habang pinapanood ang babae na naglalakad ng may determinasyon. Huminto si Hirana, hindi sa isang magarbong nicho, kundi sa isang halos nakalimutang bahagi ng sementeryo. Isang lugar kung saan ang mga damo ay matataas. May isang maliit at lumang krus na gawa sa kahoy na nakatayo doon. Walang pangalan. Lumapit si Hirana at inayos ang mga bulaklak na dala nito. Matagal itong tumayo doon, nakatingin lamang sa lupa. Nang sa wakas ay umalis na si Hirana, naghintay pa si Amaris ng ilang minuto bago lumapit. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lugar. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagdating niya sa harap ng krus, halos manlumo siya sa kanyang nakita. Walang pangalan na nakasulat. Tanging isang petsa, inukit sa kahoy na medyo nabubura na. Oktubre 23. Ang petsa kung kailan iniwan nila ni Gideon si Hiraya sa abandonadong bahay para mamatay. Ang lugar na pinili ni Hiraya ay perpekto. Isang pribadong beranda sa pinakatuktok ng isang bagong tayong luxury hotel sa kabilang bayan. Tanaw mula rito ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Isang tanawin na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. May isang mesang nakahanda para sa dalawa, may isang bote ng mamahaling alak at 2 kopita. Kalmado siyang nakaupo, dahan-dahang iniikot ang alak sa kanyang kopita. Pinapanood ang kulay pula nitong likido na dumadaloy sa salamin. Hinihintay niya ang kanyang bisita. Hindi siya kinakabahan. Sa katunayan, sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Ito ang kapayapaan na dulot ng isang plano na malapit ng magbunga. Isang text message mula kay Gideon ang natanggap niya isang araw bago ang gabing iyon. Puno ng mga papuri at pahiwatig na gusto nitong mas makilala si Hirana del Rio.
Napakabilis mahulog ng daga sa patibong. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng beranda at pumasok si Gideon. Nakasuot ito ng kanyang pinakamagandang polo shirt, halatang nag-ayos at nagpabango. May dala itong isang bulaklak. Ang nangiti sa kanyang labi ay ang parehong nangiti na ibinibigay niya sa mga babaeng gusto niyang akitin. Hirana, bati niya, ang boses ay puno ng paghanga habang nililibot ng tingin ang eleganteng lugar. Grabe, napakaganda dito, gaya mo. Ngumiti lamang si Hiraya at itinuro ang silya sa tapat niya. Maupo ka, Gideon. Salamat sa pagdating. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Hiraya ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Gideon. Mula sa pagiging negosyante, naging isang manliligaw ito. Ang mga tanong nito ay naging mas personal. Ang mga tingin nito ay naging mas malagkit. Ikinuwento nito ang hirap ng buhay may asawa. Pinalabas na si Amaris ay isang pabigat, isang babaeng palaging selosa at walang tiwala. Si Gideon Montes ay hindi nagbago. Isa pa rin siyang ahas. Alam mo, Hirana, sabi ni Gideon, inilapit ang kanyang upuan. Mula nang makilala kita, parang may kung anong nagbago. Parang nabigyan ulit ako ng inspirasyon. Ito na ang pagkakataon. Talaga? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanatiling malambing. Ano ba ang nakita mo sa akin? Lahat, sagot ni Gideon. Ang talino mo, ang ganda mo, ang iyong mga mata. May kung ano sa mga mata mo. Parang nakita ko na dati. Dahan-dahang ibinaba ni Hiraya ang kanyang kopita. Tinitigan niya si Gideon ng diretso. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang blangkong ekspresyon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng yelo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at tinanggal ang suot niyang sunglasses na nagsilbing panangga niya sa buong gabing iyon. Nang wala na ang salamin, ang tanging nakikita na lang ni Gideon ay ang kanyang mga mata. Mga matang walang emosyon, malalim, at puno ng isang lihim na matagal nang itinatago. Mga matang nakakita ng impyerno at nagbalik. Naaalala mo pa ba ako, Gideon? Tanong ni Hiraya. Ang boses niya ay hindi na malambing. Ito ay malamig, matigas, at puno ng pait. Ang asawa mong iniwan mong mamatay. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Gideon. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwalang takot. Hiraya? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang pabulong na sumpa. Ako nga, sagot niya. Napaatras si Gideon na itulak ang kanyang silya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Hindi maaari. Patay ka na. Nakita namin, kami. Anong nakita ninyo? Tanong ni Hiraya. Dahan-dahang tumatayo. Isang katawang walang kalaban-laban sa gitna ng putik. Isang babaeng ipinagkanulo ng sarili niyang asawa. Akala niyo ba, ganun lang kadaling mamatay? Bawat hakbang ni Hiraya palapit sa kanya ay parang isang hakbang papalayo ni Gideon mula sa katinuan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Hiraya na kilala niya. Ito ay isang estranghero, isang multo na nagkatawang tao para sa kanya. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ngunit sa gitna ng takot na yon, may isa pang damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Habang nanginginig, ang mga mata ni Gideon ay hindi sinasadyang napadako sa mesa. Sa susi ng mamahaling kotse ni Hiraya, sa kumikinang nitong diamond earrings sa lugar na ito, sa kapangyarihan na bumabalot sa kanya, ang takot ay unti-unting napalitan ng kalkulasyon. Ang utak niya ay nagsimulang mag-compute. Si Hiraya ay buhay at si Hiraya ay mayaman. Sobrang yaman. Sa isang iglap, ang nanginginig na si Gideon ay nagbago. Ang takot sa kanyang mga mata
ay pinalitan ng isang desperadong kislap. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Hiraya. Niyakap ang mga binti nito at nagsimulang umiyak na parang isang bata. "Hiraya, mahal ko, patawarin mo ako." Sigaw niya, ang boses ay basag sa paghikbi. "Pinagsisisihan ko ang lahat. Si Amaris. Nilason niya ang isip ko. Pinilit niya ako. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Noon pa man. Patawarin mo ako. Parang awa mo na." Pinanood lamang ni Hiraya ang kahabag-habag na pag-arte ng lalaki sa kanyang paanan. Walang awa, walang galit, tanging isang malamig na kasiyahan. Hinayaan niya itong umiyak ng ilang sandali bago siya magsalita. "Patunayan mo," sabi niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Natigil sa pag-iyak si Gideon at tumingala. Ang mukha ay basang-basa ng pekeng luha. "Anong patunay?" Yumuko si Hiraya hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na balon na walang katapusan. "Patunayan mo. Iwanan mo si Amaris at ang lahat ng pinundar ninyo. Iwanan mo ang mga anak mo. Patunayan mong ako talaga ang mahal mo. Ang sementeryo, ang puntod na walang pangalan, ang petsa, ang mga imaheng iyon-iyon ay walang tigil na umiikot sa isipan ni Amaris na parang isang sirang plaka. 2 linggo na siyang nabubuhay sa gitna ng takot at pagdududa. Si Hiraya ay buhay, si Hirana ay si Hiraya. Ang katotohanan ito ay isang halimaw na gumagapang sa kanyang ulirat sa bawat sandali. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanang nag-iisa lamang siyang nakikipaglaban dito. "Gideon, maniwala ka sa akin." Pakiusap niya gabi-gabi. Ang boses ay pagod na sa kaiimplora. Siya yon. Nagbalik siya para maghiganti. Nilalapitan niya ang anak natin. At gabi-gabi, ang sagot ni Gideon ay pareho. Isang iritableng buntong hininga at mga salitang tumatatak sa kanyang isipan na parang tatak ng kabaliwan. "Amaris, itigil mo na yang pagiging praning mo. Sumasakit lang ang ulo ko sa'yo. Magpahinga ka na lang." Ngunit ang mga kilos ni Gideon ay nagkukunwari lamang. Napansin ni Amaris ang mga pagbabago. Mas madalas itong nakangiti habang nakatitig sa kanyang cellphone. May mga biglaang meeting sa gabi na hindi naman nito masabi kung saan o sino. Mas madalas na itong magahit at ang bango ng kanyang cologne ay tila may gustong akitin. Pamilyar ang mga senyales. Ito ang parehong Gideon na umakit sa kanya noon habang asawa pa nito si Hiraya. Ang kasaysayan ay umuulit at sa pagkakataong ito, siya na ang nasa papel ng babaeng kinamumuhian niya. Ang hinala ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang katinuan. Kung walang maniniwala sa kanya, kailangan niya ng pruweba. Isang pruweba na hindi matatanggi ni Gideon. Isang hapon, pumunta si Amaris sa isang maliit na electronic shop sa isang eskinita sa bayan. "Mayroon po ba kayong maliit na voice recorder?" tanong niya sa tindero. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. "Yung pinakamaliit na meron kayo." Nang gabing iyon, muling nagpaalam si Gideon. "May kakausapin lang akong investor, mahal. Huwag mo na akong hintayin." Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na ngayon ay kasinlamig ng yelo. Hinintay ni Amaris na makaalis ang sasakyan nito bago siya kumilos. Kinuha niya ang duplicate na susi. Nanginginig ang buong katawan. Lumabas siya sa dilim. Binuksan niya ang pinto ng kotse ni Gideon. Mabilis niyang itinago ang maliit na recorder sa ilalim ng upuan ng driver, sa isang lugar na hindi madaling makita. Wala nang atrasan nito. Hating gabi na nang umuwi si Gideon, sumisipol pa habang pumapasok sa kanilang silid. Nagkunwari si Amaris na mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang bawat nota ng sipol ni Gideon ay parang tunog ng martilyo sa kanyang ulo. Kinabukasan, habang nasa banyo si Gideon at naliligo, doon na siya kumilos. Mabilis niyang kinuha ang recorder mula sa sasakyan.
Nagkulong siya sa silid ng mga bata na noon ay nasa eskwela. Umupo siya sa sahig, isinaksak ang earphones sa kanyang tainga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya maipasok ang jack. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Unang narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan at ang radyo. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto ang sasakyan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kabilang panig. Isang boses ng babae ang nagsalita. Isang boses na napakapamilyar. Ang boses ni Hiraya. "Bakit dito mo pa ako pinapunta? Delikado," sabi ng malamig na boses ni Hiraya. Sumunod ang boses ni Gideon, puno ng pagsuyo na nagpatindig ng balahibo ni Amaris. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Walang makakaalam. Gusto lang kitang makausap ng tayo lang. Masaya ako na pumayag kang makipagkita sa akin." Naramdaman ni Amaris ang pagtaas ng kanyang sikmura. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit pinilit niyang makinig. "Gideon, tandaan mo ang usapan natin." Matigas na sabi ni Hiraya. "Kung gusto mong mangyari ang plano, kailangan mong iwanan si Amaris. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa pagtitiwala ko. Sa pera ko." "Siyempre naman, mahal ko," sagot ni Gideon. Ang boses ay puno ng pagmamakaawa. "Handa akong iwanan ang lahat para sa'yo. Para sa atin, wala na akong pakialam kay Amaris. Isa lang siyang pabigat. Ang mga anak, bahala na siya sa kanila. Ang mahalaga, tayo. Tayo ang magsasama. Ibabalik mo sa akin ang lahat ng kinuha niya noon. Tama?" Ang siya na tinutukoy ni Gideon ay si Amaris. Ang siya na inakusahan nitong kumuha ng lahat ay walang iba kundi siya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amaris. Hindi lamang siya niloloko ni Gideon, kundi pinaplano pa nitong iwan siya para sa pera ni Hiraya. Ang buong relasyon nila, ang pamilyang binuo nila, lahat ay isang kasinungalingan. Hindi lang si Hiraya ang biktima noon, pati siya ngayon. Ang puso ni Amaris ay nadurog. Ngunit sa pagkadurog na yon, isang mas matinding galit ang sumiklab. Ang takot na nararamdaman niya para kay Hiraya ay napalitan ng pait. Ang selos ay naging puot. At ang pagmamahal niya kay Gideon ay naging purong pagkasuklam. "At ang restaurant?" tanong ni Hiraya. "Paano ang Gideon's Grill? Iiwan mo rin ba yon?" "Bakit pa? Wala nang kita yon dahil sa'yo." May halong inis na sabi ni Gideon. "Wala na akong pakialam sa negosyong yon. Basta makasama lang kita at makuha ulit ang yaman na dapat ay sa akin. At babalik tayo sa dati, Hiraya. Magiging masaya tayo. Makukuha natin ang lahat." Napatayo si Amaris. Napatalsik ang kanyang earphones. Hindi niya na kailangan pang marinig ang iba. Ang sakit, ang pagtataksil, ang kasinungalingan. Lahat ng ito ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kalooban. Hindi lang siya inagawa ng asawa, kundi ipinagpalit pa siya sa kayamanan. At ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking pinagkalooban niya ng lahat, niloloko siya 2 beses. Parang may bumalikwas sa kanyang isip. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo. Ang kanyang mata ay napako sa maliit na recorder sa sahig. Isang itim na bagay na naglalaman ng kanyang impyerno. Sa isang iglap, kinuha niya ito at walang awa na ibinagsak sa semento. Sa isang malakas na lagabog, nabasag ang recorder sa maliliit na piraso. Hindi sapat. Hindi sapat para pawiin ang sakit. Napapikit si Amaris. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding galit. Ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. May gumising sa loob niya. Isang bagay na madilim, mapanganib. Sa kanyang isipan, walang ibang nagawa si Hiraya, kundi ang sirain ang kanyang buhay. At ngayon, si Gideon, ang dalawa ay nagkakaisa para sirain siya, para gawin siyang walang-wala. Hindi siya papayag, hindi siya papayag. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Parang may pumilit sa kanyang lumabas. Sa kanyang mga mata
makikita ang isang pagkabaliw. Sa isang iglap, nasa labas na siya ng bahay at naglalakad ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa ay kusang bumaling sa isang direksyon, papunta sa bayan, papunta sa hardware store na nakita niya minsan. Gusto ko po ng acid, bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos hindi na marinig. Ang pinakamalakas, ang mansyon ni Doña Corazon, na ngayon ay tahanan ni Hiraya, ay naliligo sa malamlam na ilaw. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa malalaking chandelier na gawa sa kristal hanggang sa mga antigong kasangkapan na iniwan ng matanda. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Hiraya ay nanatiling kalmado, tila isang ribulto. Nakaupo siya sa isang malaking sofa sa sala. May hawak na kopita ng pulang alak. Dahan-dahan niyang iniikot ang kopita. Pinagmamasdan ang naglalarong anino ng alak sa salamin. Ang oras ay gumagapang ng napakabagal, ngunit hindi siya naiinip. Ang huling yugto ng kanyang plano ay malapit nang magsimula. Lahat ay handa na. Ang mga discrete camera ay nakakabit sa mga estratehikong lugar sa sala. Maingat na itinago sa likod ng mga painting at bookshelves. Ang audio recorder ay naka-on, nakakabit sa kanyang lapel, kasama ng duplicate na nasa lamesa. Ang bawat salitang bibitawan ni Gideon ay maitatala, magiging ebidensya laban sa kanya. Hiraya anak, huwag mong hayaang manalo ang kasamaan. Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. Ang hustisya na dapat niyang makamit. Isang mahinang tunog sa labas ang kanyang narinig. Ang pagbukas ng gate. At pagkatapos ay ang tunog ng sasakyan na pumasok sa driveway. Nginisian niya ang sarili. Dumaan si Gideon sa kanyang mga security. Ang lalaking ito ay talagang madaling malinlang. May katok sa pinto. Pinayagan niya itong pumasok. "Hirana, mahal ko!" Bungad ni Gideon. Bitbit ang isang bungkos ng mamahaling rosas. Ang kanyang mukha ay rumihistro ng labis na kaligayahan. Tila hindi nito napansin ang bahagyang pagbabago sa kanyang nangiti. "Ang ganda mo talaga ngayong gabi." Ang kanyang bibig ay puno ng matatamis na salita. Ang kanyang mga mata ay nanlilinlang. Ngunit ang tanging nakikita ni Hiraya ay ang kanyang tunay na mukha. Ang mukha ng isang taksil. "Maupo ka, Gideon," sabi ni Hiraya. Itinuro ang sofa sa tapat niya. "May kailangan tayong pag-usapan." Ngumiti si Gideon at umupo. Inilagay ang mga rosas sa mesa. "Ano ba yon, mahal? Sabihin mo lang. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo." Doon na nagsimula si Gideon. Puno ng pagyayabang ang kanyang boses, ipinagmalaki nito ang kanyang tagumpay sa pagmamanipula kay Amaris. "Hindi na ako nahirapan, Hiraya," sabi ni Gideon, natawa. "Si Amaris, isang praning na babae. Madali kong napaniwala na baliw lang siya. Sa totoo lang, siya naman talaga ang may kasalanan. Siya ang umakit sa akin noon. Ako lang naman ang biktima." Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang nakaraan. Ang galit ay muling sumiklab sa dibdib ni Hiraya, ngunit pinigilan niya ito. Hindi ito ang oras. Kailangan niya ang lahat ng mga salitang ito. Kailangan niya ang ebidensya. "At ang mga anak mo?" tanong ni Hiraya. Bahagyang kumunot ang noo. Pilit na gumagawa ng emosyon. "Hindi mo ba sila mamimiss?" "Sila?" Gideon laughed. Isang tawang walang pagmamahal. "Wala nang silbi ang mga yan. Hayaan mo na si Amaris sa kanila. Ang importante, tayo, Hiraya. Tayo ang magsasama. Tayo ang magiging masaya. Babawiin natin ang lahat ng nawala sa atin. Sa'yo, ako, tayong dalawa. Isipin mo, lahat ng yaman mo, pagsasamahin natin. Magiging mas malakas tayo." Ang mga salita ni Gideon ay nagpatunay sa lahat ng kanyang hinala. Hindi ito nagbago. Mas malala pa ito. Samantala, sa labas ng mansyon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, may isang anino
na nagtatago sa likod ng mga malalaking halaman. Si Amaris. Ang kanyang puso ay lumulundag sa kanyang dibdib, hindi na dahil sa takot, kundi sa isang matinding poot. Narinig niya ang bawat salita, bawat pagtawa, bawat pagmamayabang ni Gideon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang maliit na bote ng asido. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang boses ni Gideon ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay. Magsisimula na ang bagong buhay ko, Hiraya. Kasama ka. Makukuha natin ang lahat. Si Amaris, isang basura lang yon. Basura? Bulong ni Amaris. Ang boses ay halos hindi na marinig. Basura, Gideon? Ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Para siyang may narinig na pumutok sa kanyang isipan. Ang kanyang mga ugat ay tila sumabog sa galit. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng poot. Hindi niya na makontrol ang sarili. Ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa bote ng asido. Ang kanyang isipan ay puno ng isang salita. Hustisya. Hindi na niya kinaya. Sa isang iglap, inangat niya ang kanyang paa. Isang malakas na lagabog ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Magademonyo! Ang sigaw na iyon, puno ng matinding galit at pagkabaliw, ay nagpabalikwas kay Hiraya mula sa kanyang pagkakaupo. Parang kidlat na bumalot sa kanya ang isang matinding kaba. Ito na, ang pinto ng sala, na gawa sa matibay na narra, ay nakabukas na at nabiyak. Nakatayo sa bukana si Amaris. Ang kanyang muka ay balot ng putik at alikabok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Tila isang nilalang na sumuko na sa katinuan. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang bote. Isang bote na puno ng isang nakakakilabot na likido. Nagulat si Gideon, napatalon mula sa sofa. Amaris, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Ngunit hindi siya pinansin ni Amaris. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Hiraya. Isang tingin na puno ng matinding pagkamuhi. Sa isang iglap, inangat ni Amaris ang bote at walang pasabi na ibinuhos ang laman nito patungo kay Hiraya. Ang kanyang sigaw ay lumabas mula sa kanyang pinakamalalim na kaluluwa. Mamatay ka! Isang likidong kulay dilaw ang lumipad sa hangin. Naramdaman ni Hiraya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti. Sa isang pagkilos na hindi inaasahan, si Gideon, na nasa gitna nila, ay sumigaw ng takot. Isang sigaw na hindi para kay Hiraya, kundi para sa kanyang sarili. Sa pagtatangkang tumakbo, o marahil ay upang pigilan si Amaris, gumalaw siya, at dahil dito, naging target siya. Ang likido ay dumapo ng direkta sa muka at dibdib ni Gideon. Isang matinding sigaw ang bumalot sa buong silid. Isang sigaw na puno ng matinding sakit, hindi ng galit. Nagsimulang umusok ang kanyang balat, at ang masangsang na amoy ng nasusunog na laman ay kumalat sa hangin. Ah! Ang mukha ko! Nasusunog ako! Napaurong si Hiraya sa gulat. Ang bahagi ng asido na hindi tumama kay Gideon ay tumalsik sa kung saan, at ang ilan ay dumapo sa kanyang braso at leeg. Mainit. Masakit. Ngunit hindi kasing sakit ng nakikita niya. Hindi pa natatapos si Amaris sa kanyang pagkabaliw sa pagnanais na tuluyang tapusin ang demonyo na sumira sa kanyang buhay. Lumapit siya kay Gideon na ngayon ay nakahandusay sa sahig, humihiyaw sa sakit at itinapon pa ang natitirang asido. Magsama kayo sa impyerno, sigaw ni Amaris. Ngunit sa kanyang paghagis, isang bahagi rin ng asido ang tumama sa kanyang sariling kamay at mukha. Napasigaw siya sa sakit, ngunit tila hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang buong atensyon
ay nasa naghihirap na si Gideon. Nagulantang ang mansyon. Ang mga kasambahay at security guards ay mabilis na nagdatingan. Nagulantang sa nakita. Narinig ni Hiraya ang sunod-sunod na sigaw ng sindak. Ang mga kamera, kailangan niyang tiyakin na nakuha ang lahat. Nakatayo lang si Hiraya sa isang sulok. Ang kanyang braso at leeg ay bahagyang kumikirot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa eksena sa harap niya. Si Gideon, nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay parang tinunaw na kandila. Ang kanyang mga mata ay halos mawala na. Ang kanyang damit ay nasunog at nakadikit sa kanyang balat. Wala na ang yabang. Wala na ang kanyang pagiging malakas. Ngayon, isa siyang kahabag-habag na nilalang, gumagapang at humihiyaw sa sakit. Si Amaris, nakaupo sa sahig, nakahawak sa kanyang mukha at kamay, na ngayon ay kumikirot na rin. Ang kanyang pagkabaliw ay napalitan ng sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito ay luha ng sariling kapahamakan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang huling yugto ng kanyang paghihiganti, pero hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang paraan na pinlano niya. Wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang kigla. Tanging isang malamig na kawalan. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng sirena mula sa labas. Malakas, naglalapit. Ang mga ilaw ng ambulansya at pulis ay sumalubong sa mga ilaw ng mansyon, gumagawa ng isang nakakabulag na sayaw ng ilaw. Nagdatingan ang mga pulis, mabilis na inaresto si Amaris na ngayon ay mahina na at hindi na lumalaban. Ang mga paramedic ay mabilis na nilapitan sina Gideon at Amaris. Ang silid ay napuno ng ingay, mga boses na nagtatanong, mga radyo na nagkukomunika, ang pag-iyak ni Amaris at ang humihinang pag-ungol ni Gideon. Nakatayo lang si Hiraya doon, tahimik. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Kung titingnan siya ng sino man, akalain nilang wala siyang kinalaman sa gulong iyon. Ngunit ang kanyang isip ay magulo. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulis ang lumapit sa kanya. Ang kanyang uniforme ay presko. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Miss," sabi nito, ang boses ay puno ng awtoridad. "Kailangan naming kunin ang iyong pahayag. 3 buwan. 3 buwan ang lumipas mula sa gabing naganap ang kaguluhan sa mansyon ni Hiraya. 3 buwan ng imbestigasyon, paglilitis, at ng walang tigil na pagdagsa ng media na uhaw sa detalye ng isang iskandalong puno ng pagtataksil at matinding paghihiganti. Ngayon, nakaupo si Hiraya sa isang silid sa istasyon ng pulisya. Pinapanood ang mga video footage mula sa kanyang mansyon. Ang mga screen ay nagpapakita ng malinaw na ebidensya. Ang pagpasok ni Amaris, ang kanyang sigaw, ang paghagis ng asido, at ang pagtatago ni Gideon na siyang sanhi ng kanyang kapahamakan. Ang kanyang boses na nakarecord sa kanyang lapel at sa duplicate na recorder sa mesa ay nagpapatunay ng pagtataksil ni Gideon at ang kanyang planong iwanan si Amaris. "Malinaw ang lahat, Miss Del Rio," sabi ng Chief of Police. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Kayo ang biktima rito. Ang lahat ng ebidensya ay nagpapakita na kayo ay nasa tamang lugar at panahon. Si Amaris Sandoval ay mahaharap sa kasong attempted murder at serious physical injuries. Si Gideon Montes naman ay, ayon sa kanyang kondisyon, hindi na makakapagtrabaho pa. Ang mga ari-arian niya ay maaaring makuha sa kasong financial fraud at emotional abuse." Tumangulang si Hiraya. Hindi niya naramdaman ang pagtagumpay na inakala niyang mararamdaman. Tanging isang malamig na kawalan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng pait na kinimkim niya. Ito na ang katapusan. Ngunit bakit tila walang kulay ang lahat? Lumabas siya sa istasyon ng pulisya. Sinalubong ng flash ng kamera ng mga mamamahayag. Ngunit hindi na siya naapektuhan ng mga ito. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang tingin ay walang emosyon. Ang mundo ay nakikita na ngayon ang tunay na mukha ng kanyang mga kalaban.
Nakita na ng lahat kung sino talaga sila. Isang linggo pagkatapos nito, binisita ni Hiraya ang ospital. Hindi ito para bisitahin si Gideon, kundi upang tapusin ang isang mahalagang bagay. Pumasok siya sa pribadong silid na may mahinang ilaw. Ang amoy ng gamot ay matindi. Nakita niya si Gideon nakahiga sa kama. Ang kanyang mukha ay balot ng benda. Tanging ang bibig lamang ang nakikita. Ang kanyang mga mata ay wala na. Permanenteng bulag. Ang kanyang mga kamay ay balot din ng benda. At ang kanyang katawan ay puno ng mga peklat na hinding-hindi na mawawala. Napansin ni Gideon ang kanyang presensya. Pilit itong bumangon, ngunit agad ding bumalik sa pagkakahiga dahil sa matinding sakit. Hey Hiraya, bulong nito, ang boses ay mahina at paos. Ikaw ba yan? Nilapag ni Hiraya sa bedside table ang isang puting folder. Narito ang divorce papers, sabi niya. Ang boses ay kalmado, walang bahid ng galit o awa. O, pirmahan mo at tapos na tayo, tuluyan na. Naramdaman niya ang panginginig ni Gideon. Ang kanyang katawan ay lumalaban sa sakit at sa katotohanan. Ano? Sabi nito. Ang boses ay nagbabadyang umiyak. Hindi, Hiraya. Huwag mong gawin to. Mahal kita ha. Mahal kita. Patawarin mo ako. Huwag kang magkunwari, Gideon, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay matalim na tumagos sa benda. Wala ka ng silbi sa akin. Tapos na ang pag-arte mo. Sinubukan ni Gideon na abutin ang kanyang kamay. Ngunit umatras si Hiraya. Humagulgol ito. Ngunit wala ng emosyon sa mga luha. Tanging pagkabigo at kawalan. Walang pag-alinlangan. Inabot niya ang ballpen kay Gideon. Pirmahan mo. Dahil sa kanyang kondisyon, halos hindi makapag-focus si Gideon. Isang nurse ang pumasok upang tumulong. Maingat na inalalayan ang kamay ni Gideon sa pagsusulat. Sa bawat guhit ng ballpen, narinig ni Hiraya ang tunog ng pagkabiyak ng kanyang nakaraang buhay. Ang formal na pagtatapos ng kanilang kasal, ang huling kabanata ng kanilang mapait na kwento. Pagkatapos ng ilang sandali, nakumpleto ang pirma. Kinuha ni Hiraya ang mga papeles. Ang kanyang puso ay nanatiling blanko. Salamat, sabi niya. Hindi na niya hinintay ang anumang sagot. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi siya lumingon. Hindi na niya kailangan. Ang huling yugto ng kanyang paghihiganti ay natapos na. Ngunit nang makalabas siya sa ospital at sumakay sa kanyang sasakyan, doon niya naramdaman ang lahat. Ang katahimikan, ang kawalan. Napakasakit. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan niya. Hindi ito ang kaligayahan na akala niya'y mararamdaman. Nang makauwi, sa loob ng kanyang kwarto, umupo siya sa harap ng malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakita ang babaeng sugatan ni ang multong uhaw sa paghihiganti. Isang estranghero ang nakatingin pabalik. Isang babaeng nakamit ang kanyang hustisya, ngunit nawalan ng isang bagay na mas mahalaga. Hindi niya nakaya. Ang kanyang mga luha na matagal nang pinigilan ay biglang bumuhos. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang humahagulgol siya. Hindi ito luha ng galit. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalayaan. Ngunit isang kalayaan na tila may malaking kapalit. Ito ang huling pagkakataon na umiyak siya. Ang huling pagkakataon na pahihintulutan niya ang nakaraan na saktan siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ni Gideon Montes at Amaris Sandoval ay unti-unting lumipas. Pinalitan ng iba pang mainit na kwento. Si Amaris ay nasa bilangguan, naghihintay ng kanyang hatol na ayon sa mga abogado ay maaaring umabot sa habambuhay na pagkakakulong. Si Gideon naman ay nakakulong sa kanyang sariling impyerno, bulag, pilay, at umaasa sa kanyang mga kamag-anak na dati niyang tinalikuran. Samantala, tahimik na inayos ni Hiraya ang kanyang buhay. Ibinenta niya ang karamihan sa mga ari-arian ni Doña Corazon
Sa San Isidro, pinanatili lamang ang ilang piling pamana. Ang Hiraya's Haven ay ipinagkatiwala niya sa kanyang pinagkakatiwalaang manager. Handa na siya para sa isang bagong simula. Malayo sa lahat ng pait at alaala. Isang hapon, habang umiinom siya ng kape sa isang maliit na coffee shop sa labas ng bayan, malapit sa kanyang lumang probinsya, napansin niya ang dalawang bata na naglalaro sa isang maliit na parke sa tapat. Isang batang lalaki, payat ngunit masigla, at isang maliit na babae na karga-karga ang isang lumang manika. Ang kanilang mga damit ay luma na, ngunit malinis. May kakaiba sa kanilang mga mata, isang lungkot na hindi karaniwan sa mga bata. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Pamilyar ang mga bata. Napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa bench, nakatingin sa mga bata. Lumapit si Hiraya sa waiter. "Sino po ang mga batang yan?" tanong niya. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses. "Ah, sila po ba?" sagot ng waiter. "Mga anak po yan ni Gideon Montes. Sila po yung asawa ni Amaris Sandoval. Kawawa nga po Simula nang makulong ang nanay nila at mabulag ang tatay nila, tita po nila ang kumalinga. Hirap na hirap din daw po ang tita nila. Kaya minsan, dinadalhan na lang namin ng konting pagkain." Parang isang suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Ang mga anak, ang mga inosenteng anak, hindi na sila ang mga batang nakita niya sa litrato na masaya sa bisig ng kanilang mga magulang. Ngayon, ang mga ito ay may bakas ng kalungkutan na tila dala na ang bigat ng mundo sa kanilang mga balikat. Nagbalik sa isipan ni Hiraya ang lahat ng ginawa niya. Ang pagpapahirap kay Gideon, ang pagkabaliw ni Amaris, ang kanyang plano ng paghihiganti. Nagtagumpay siya. Ngunit sa pagtagumpay na yon, may mga inosenteng bata na nadamay. Mga batang walang alam sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito pait. Ito ay awa at pagsisisi. Bumalik siya sa kanyang mesa, ang kape ay nanatiling hindi nagagalaw. Matagal siyang nakatingin sa mga bata. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay, malayo sa nakaraan. Ngunit paano niya magagawa yon kung ang mga mukhang ito ay patuloy na bumabagabag sa kanya? Hindi niya matiis. Sa kabila ng kanyang galit kina Gideon at Amaris, hindi niya kayang pabayaan ang mga batang ito. Hindi niya kayang hayaang magdusa sila dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Kinabukasan, kinausap ni Hiraya ang kanyang abogado. "Gusto kong magtatag ng isang scholarship fund," sabi niya, "para sa dalawang bata. Pangalan nila Maya at Leo Montes." Tumingin sa kanya ang abogado, nagulat. "Miss Del Rio, sila po yung mga anak ni Gideon at Amaris. Sigurado po kayo?" "Oo," matatag na sagot ni Hiraya. "Pero gusto ko, anonymous. Walang sino man ang dapat makaalam kung sino ang nagbibigay ng tulong, lalong-lalo na sila." Ang abogado ay tumango. Tila naiintindihan ang bigat ng desisyon ni Hiraya. "Masusunod po. Gagawin ko po ang lahat para maitatag ito ng discreetly." Matapos ang usapan, naramdaman ni Hiraya ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Hindi ito pagpapatawad kina Gideon at Amaris. Hindi ito paglimot sa sakit na dinulot nila. Ito ay pagpapatawad sa kanyang sarili. Isang pagpapatawad sa kanyang sarili mula sa pasanin ng paghihiganti. Naglalakad siya sa hallway nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello?" Mahinang boses mula sa kabilang linya. "Si Hiraya. Del Rio ba ito?" Napigil ang kanyang hininga. Ang boses na yon, paos, mahina, ngunit pamilyar. "Sa sino to?" tanong ni Hiraya. Ang puso ay kumakabog. Si Amaris to," sagot ng boses. Gusto kitang makausap." Nakatitig si Hiraya sa cellphone, si Amaris. Ang boses nito,
na puno ng kapaguran at pagsisisi, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Matagal siyang nag-isip. Makikipagkita ba siya? Susundin ba niya ang boses ng pait at galit sa kanyang puso? Ngunit ang mukha ng dalawang bata, sina Maya at Leo, ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Ang mga batang walang kasalanan na ngayon ay umaasa sa isang kinabukasan na hindi nila kasalanan. Sa huli, hindi siya nakipagkita kay Amaris. Sa halip, pinakinggan lamang niya ang mga salita ng babae sa kabilang linya. Hindi ito paghingi ng tawad. Hindi ito pagsisisi sa lahat ng nagawa. Ito ay isang bulong, isang hibik tungkol sa mga anak, tungkol sa pangungulila. Pinutol ni Hiraya ang tawag ng walang salita. Narinig niya ang lahat ng kailangan niyang marinig. Ang paghihiganti ay natapos na, ang hustisya ay natupad na. Ngunit ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagkawasak ng iba, kundi sa pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng puot. Ngayon, 6 na buwan matapos ang huling tawag, nakatayo si Hiraya sa harap ng malawak na dagat. Ang hangin ay malambing na humahaplos sa kanyang mukha. Ang tunog ng mga alon ay parang isang lalabay na nagpapakalma sa kanyang kalooban. Ito ang simula ng kanyang tunay na Hiraya, ang kanyang pangarap na buhay. Ibinenta na niya ang lahat ng malalaking ari-arian sa syudad. Ang Hiraya's Haven ay pinatatakbo na ng kanyang pinagkakatiwalaang manager. Ang pondo para sa pag-aaral ni Maya at Leo ay matagumpay nang naitatag, at ang mga bata ay nag-aaral na sa isang magandang pribadong paaralan na walang kaalam-alam na siya ang kanilang tagapagtaguyod. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isinulat niya ang pangalan ng kanyang abogado sa listahan ng kanyang mga contacts. Pagkatapos ay pinindot niya ang delete. Wala na siyang kailangan sa nakaraan. Wala na siyang kailangan sa lahat ng nagpapaalala sa kanya ng sakit. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang ng ngiti. Isang ngiti na hindi na may bahid ng pait. O pagbabalat kayo, ito ay isang ngiti ng kapayapaan, isang ngiti ng tunay na kalayaan. Inilabas niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Ito ang susi sa kanyang bagong simula. Makalipas ang ilang araw, binuksan ni Hiraya ang pinto ng isang maliit, cozy coffee shop sa tabi ng dagat. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay asul at puti. May mga bookshelves na puno ng libro, at ang amoy ng bagong timplang kape ay bumabalot sa buong lugar. Ang pangalan ng shop ay nakasulat sa isang simpleng wood carving sa ibabaw ng counter. Kalinaw. Kalinaw, kapayapaan. Dito, sa simple at tahimik na lugar na ito, matatagpuan niya ang tunay na kapayapaan na matagal nang inagaw sa kanya. Dito, maibabalik niya ang kanyang sarili, hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang tagapaghiganti, kundi bilang isang babaeng natuto sa kanyang mga karanasan at handang magmahal muli sa sarili at sa buhay. Naglagay siya ng open sign sa pinto. Handa na siya. Handa na ang kanyang puso. Music swells with a warm, romantic and hopeful orchestral melody. Isang Ginoo ang pumasok sa loob. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kabaitan at pagiging totoo. Magandang umaga, sabi nito. Ang boses ay kalmado at nagbibigay ng kapanatagan. May kape ba kayo? Tumingin si Hiraya sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Hindi ito ang simula ng isang bagong paghihiganti, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata ng kapayapaan, ng paggaling, at marahil, ng pag-ibig. Nagtagumpay si Hiraya, hindi sa pagwasak ng buhay ng iba, kundi sa muling pagbuo ng kanyang sarili. Ang kanyang Hiraya, ang kanyang pangarap, ay nagsimula ng matupad. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya, Gideon, at Amaris. Isang paglalakbay mula sa pait ng paghihiganti tungo sa kalayaan ng kapayapaan.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagmamahal sa kwentong ito. Bilang inyong manunulat, malalim ang naging ugnayan ko sa bawat karakter. Sa bawat yugto ng kanilang buhay, hindi madali ang isulat ang isang kwentong puno ng sakit at paghihiganti, ngunit mas mahirap ang humanap ng liwanag sa dulo ng dilim. Nais kong ipaalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ng lahat ng pagkakamali, ang pag-ibig ay may iba't ibang mukha. At ang pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Ang siyang tunay na magpapalaya sa atin. Mayroon pong pag-asa na laging naghihintay sa bawat bagong umaga. At ang kapayapaan ay isang pagpipilian, hindi isang kapalaran. Ano po ang inyong naramdaman sa pagtatapos ng kwento ni Hiraya? Ano ang pinakamahalagang aral na inyong nakuha? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Mahalaga po sa akin ang bawat salita ninyo